Kayo galing sa military. Paano Authentic. mo patutunayan ng wala? Aber, ang isasagot mo ng depensa dyan, hindi yun ang isabi wala, hindi wala. Eh, sino anya yung pumirma? Confidential nga eh. Hindi pwedeng ibulatlat. Pag ibinulatlat mo, labag sa batas. Labag sa public policy. Kaya nga yan tinawag na confidential. Para mo sinasabihan ng isang militar, oy, sino ba yung asset nyo doon sa lugar ng mga komunista? Ay, si ano yun? Si Mr. Autentico. Eh di inilagay mo ang buhay ni Mr. Autentico sa alanganin. Pwede siya balikan ng mga komunista. Ikaw pala ang espiya dito sa loob, ha? Akala namin, komunista ka rin. Akala namin, kasamahan ka namin sa pakikipagbaka. Ikaw pala rito, ha? Tumatanggap ka pala ng mali-maleta mula kay Vice President, ha? Oh. Labag ba sa batas? Yung bigyan mo ng pera, yung asset mo? Hindi mo labag sa batas yan. Yan nga ang purpose kaya may confidential fund. Babayaran mo ang impormasyon. Alam ng lahat ng mga pulis yan, at alam lahat yan ng mga militar. Alam ng presidente yan. Alam ng DOJ secretary, alam ng mayor, alam ng gobernador. Alam ng NBI director, alam ng AFP chief of staff, ng PNP chief. Bakit? Kailangan nila ang impormasyon para maagapan nila at masugpo ang pwede pang gawing krimen ng mga kriminal. Ang totoo, ang asset ng mga pulis, mga kriminal din eh. Pag nakahuli sila, ini-interrogate nila yun. O, sino? O, sige, hindi ka na namin kakasuhan ha. Sabihin mo sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi namin ipaalam na ikaw ang nagsabi. That is intelligence work. Yan ang purpose ng intelligence fund sa military. Yan ang purpose ng confidential fund sa civilian, official. Kung masama at bawal ang confidential fund, bakit ang DOJ secretary meron? Bakit ang PNP chief meron? Hindi naman sila militar, mga civilian yan. Bakit ang governor meron? Bakit ang mayor meron? Bakit ang NBI director meron? Bakit ang DOJ secretary meron? Hindi ba pwedeng bulat-latin yan? Ang bumubulat-lat niyan, COA, Commission on Audit. Bakit mo ibubuyang yan sa taong bayan yan? Meron kang nilalabag na public policy o public order. Kung ikaw ay namamahala sa gobyerno, alam mo yan bilang administrador. Alam mo yan bilang opisyal ng gobyerno na nasa itaas. Bawal yan. Walang pinag-iwanan yan sa bank account. Kaya merong confidentiality of bank information. O, yung bang bank account o nilalaman transaksyon ng tao basta mo ilalagdan sa publiko, katangahan yun. At saka, violation ng batas yun. Diba? Oh. So, anong patutunayan nyo sa wala? Wala pala si Mary Grace Piatos. Hindi pala totoo. Meron na niya kaming ipipresenta, siya pala yung tunay na Mary Grace Piatos. Oh. Paano niyo masisigurado sa mga tao na totoo yan? Sino man tao pwedeng umamin yan. Di ba? Pero malalo na kung binayaran yan bilang testigo. Pero hindi na nangahulugan na yan talaga si Mary Grace Piatos. Ultimo COA, hindi nila alam yan. Ang tinitingnan na ng COA, dokumento. Meron pumirma ng ganito. Hindi niya alamin. Oh, Office of the Vice President. Madam Vice President, sino tong taong ito? Baka na ang Vice President, hindi niya rin alam yan eh. Bakit? Ang mga kumikilos dyan, yung mayroong alam sa intelligence. Maaaring yung kanyang intelligence official ng Vice President. Pero hindi pwedeng isa-isahin ng Vice President yan. Di ba? At kung alam man ng official na yon, hindi niya ibubulat-lat yan. Alam niya may violation siya sa batas. Ipapahamak niya yung tao na pinagmumulan ng impormasyon. Kaya ganyan kagago. Ganyan binobobo ang sambayan ng Pilipino nitong mga nag-aakusa na ito tungkol sa confidential fund. Kaya para patagalin mo yan ng 7 buwan, abay, teka muna, Senate President Insek Gatsa. Nasa hulog ka ba? Nasa wisyo ka ba? O nahawahan ka na rin ng pagkakaroon ng sayan ng mga nag-aakusa sa Vice President? Bakit mo patatagalin yan? Ang daming concern sa Pilipinas. Bagsak na bagsak ang ekonomiya natin. Sadsad na sadsad ang pananalapi natin. Bakit mo uunahin yan? At hindi lang uunahin, pahahabain pa. Anong gusto nyo palabasin dyan? Pahabain ang black propaganda sa Vice President? Wala na kayong gagawin. At wala na kayong magagawa para talunin yan sa isang parehas na labanan. Gusto lamang ninyong yan ay mawala para kayo ang makaporma. Meron ding hangarin yan na maging Vice President o Presidente si Insek Gatsa Diba? Naalala nyo nung 2022 nang hindi pa ina-announce ni Vice President ni Mayor Inday Sara na lalaban siyang Vice President. Ayaw niya nga lumabang President Ayaw niya rin lumabang Vice President. Gusto niya tapusin yung kanyang pagka-mayor sa Davao. Nabula-bula yata siya ni Manang Aimee. Ating Edwina Baira at Kaluming. Tumakbo siyang Vice President. Pero nung hindi pa siya tumatakbong Vice President at siya ang pinakamataas sa rating, nag-a-apply yan si Insek Gatsa para maging Vice President. Pumunta pa ng Davao yan Kaya ang sino man dyan na bumoboto at boboto, at alam na naman natin yan, hindi ang usapan dyan, ebidensya, katarantaduhan yan, panluloko lamang yan sa sambayan ng Pilipino. Kahit gawa-gawa at basurang ebidensya, ipipresenta nila dyan. Kahit walang kinalaman sa pagiging Vice President niya. Tapos pati asawa, kinakaladkad. Ano kinalaman ng asawa sa pagiging Vice President niya?
Pati yung accounts nila nung hindi pa siya vice president. Mayor pa siya o hindi pa mayor. Pagiging mag-asawa nila, kinakalagkat. Baka pati yung accounts ng mga anak. Diba? Pati yung panununtok niya doon sa sheriff. At sabi nga ng sheriff, huwag nyo nang isali dyan. Nananahimik na ako eh. Tatrabaho na nga ako dito sa Supreme Court nang umalis ako sa RTC sa Davao eh. Yun ang isama dyan. Kung ano yung mga mababasa nyo sa balita, yun na yun. Huwag nyo lang isama. Eh di, gusto talaga ng prosecution, propaganda eh. Para wasakin ang wasakin. Sasabayan niya ng mga survey. Mga survey na bayaran o peke. Ginawa lang sa lamesa. Bumabagsak na niya, paniniwala ng mga tao kay VP. Naniniwala niya sa prosekusyon. Ganyan ang mga propaganda dyan eh. Pero wala na kayo. Tapos na ang panahon para lukuhin nyo ang taong bayan. Sa isang parehas na labanan, mahihirapan kayo na pataubin itong Duterte na ito. Tingnan nyo na lamang yan sa pagpunta-punta ng iba't ibang politiko sa iba't ibang lugar. Eh pag dumarating yung Vice President hindi pa nakikita, sasakyan pa lamang, talagang hugos na yung tao eh. Gamitin ko yung salita ng isang bakla doon sa ABS. Parang, bini, buhos, dagsa, ragasa. Ganyan ang mga headline eh. Pag nagbabalita eh. Di ba? Tanong natin, bumuhos ba? Dumagsa ba ang tao? Sa kuno ay white ribbon. Actually, hindi white ribbon yan eh. Di ba? Ano yan? Yellow pink yan. At saka pulahan ng mga